Kumpanyang Smartmatic TIM nagsagawa ng demo ng dual storage capability ng PCOS machine. Narito ang ulat ng aming kasamang si Ria Fernandez. Nagsagawa ng technical demonstration ng Venezuelan company na Smartmatic TIM sa Commission on Elections. Sa harap ng Technical Evaluation Committee, COMELEC and Bank, NAMFREL Media at iba pang watchdog organizations, ipinakita na Smartmatic ang dual storage capability ng Precinct Count Optical Scan o PCOS. Noong Mayo 5 kasi, diniskwalipika ang Smartmatic ng COMELEC Bids and Awards Committee sa first competitive bidding para sa pagbili ng 23,000 bagong optical mark reader o OMR. At isa sa mga ibinigay na dahilan ng komisyon ang kakulangan ng Smartmatic nang hindi bababa sa dalawang storage devices at kapabilidad ng mga ito na magsulat sabay-sabay ng data, audit log, statistics at ballot images. Ngunit ikinagulat ito ng Smartmatic at iginiit na 100% silang sigurado na nag-comply sila sa lahat ng technical requirement, kaya naman upang patunayan ito, nagsagawa sila ng technical demo. From an electrical and mechanical point of view, by connecting an oscilloscope into the two memory devices to show that the data flow was running simultaneously to the two memories. I think this is a very conclusive evidence that indeed the system that we are proposing is compliant. It would seem, doon sa nakita natin, na mukhang sabay nga, no? yung naging tracings. So, right now, binibreak down yung test ng ating representative for the Technical Evaluation Committee, yung DEC chairman natin, si Peter Banzon. He's synthesizing for the Commission on Bank. Patuloy naman ang kampanyang No Bayo, No Boto ng komisyon na humihimok sa publiko edad 18 pataas na magparehistro at magpakuha ng biometrics sa pinakamalapit na COMELEC office hanggang sa Oktubre 31 upang makaboto sa pambansang halalan sa Mayo 9, 2016. Kinlaro naman ng COMELEC ang issue na nawala ang ilang impormasyon sa biometrics. Minimal lang naman daw yon na kanilang naayos kaagad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.